Magandang umaga po sa mga minamahal ko kay Kristo. Hallelujah, purihin ang Diyos sa umagang ito. Tayo po ay ah, sama-sama na naman na pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos sa ating morning devotion. At ang ating pagbubulay-bulayan po ay ang Exodo 1 hanggang 22. Pero bago po tayo bumasa ng salita ay tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa umagang ito na iningatan mo po ang bawat isa kong mga minamahal sa iyo, Panginoon. Ang bawat isa na hindi ko man nakikita ay alam kong nandyan sila at nakikipagkaisa sa aming morning devotion na ito. Salamat po sa pag-iingat mo sa aming lahat na natulog magdamag, mapayapang nagpahinga, purihin ng Diyos. At ngayon ay pagbubulay-bulayan namin sama-sama ang iyong mga salita at samahan mo po kami, Ama. Pangunahan mo po ang iyong hamak na lingkod na walang alam kundi ang umasa sa iyo. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po ay babasahin po natin ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay, ang pang-aapi sa mga Israelita. Exodus 1:1 hanggang 22. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Simulan po natin, Exodo 1:1. Ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa Ehipto. Kasama ang kanilang sambahayan. 2 hanggang 5, sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asir. Silang lahat ay 70 na pumunta sa Ehipto kasi si Jose po ay matagal nang nasa Ehipto noon. Exodo 1:6, paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. 7 na po, ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita, kaya't sila'y naging makapangyarihan at nalaganapan nila ang buong lupain. Purihin ang Diyos. 8, lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. 9 po, sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa atin. Nasa 10 na po, kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. 11 na po, kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. 12, ngunit habang inaapi, ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelita sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinatakutan ng mga Ehipsyo. 1:13, dahil dito ang mga Israelita ay lalong walang awang pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. 1:15, isang araw, ipinatawag ng Paraon sina Sifra at Poa, ang mga kumadron ng Hebreo, at sinabihan ng ganito,
Exodo 1:16, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. 1:17, ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga komadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Dahil dito'y ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea? 1:19 po, mangyari po iba ang mga Hebrea sa mga Ehipsya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. 1:20, kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga komadrona naman ay kinalugdan ng Diyos. 1:21, sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. At sa panghuling talata po, Exodo 1:22, iniutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan, excuse me po, na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreo at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang pamagat nga po ng ating pagbubulay-bulay ay ang pang-api sa mga Israelita. At sa atin pong pagsisimula sa Exodo 1 ay ang Exodo 1 po ay nagsisilbing panimula sa kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Mula sa pagkaalipin, ito ang mga anak ni Jacob na kasama niyang pumunta sa kanilang pumunta sa Ehipto, pati ang kanilang sambahayan. Ang mga anak ni Leah ay 6, sila ay sina Ruben, Simeon, Levi, Huda, Isakar, at Zabulon. Ang mga anak naman ni Raquel ay 2, si Jose nga po ay nasa Ehipto na, at ang pangalawa ay si Benjamin, na nang siya ipanganak ay namatay naman si Raquel. At ang mga anak naman ni Bela na alipin ni Leah ay si Dan at si Nephtali. Ang anak naman ni Silpa na alipin ni Raquel ay si Gad at si Aser. Ngayon, ang sabi po ng binasa natin kanina, Exodus 1:1 ay sila'y 70 lahat nang sila ay pumunta sa Ehipto kasama si Jacob. Ang mga anak ni Jacob o Israel, ama ng mga lalaking nakatala sa mga versikulo 2 at 6, ay tinawag ding Jacob sapagkat sila ay anak ni Jacob. Pero sa Henesis 32:28 po, ay sinabi sa kanya nung lalaki na nakipagbuno si Jacob ay sabi ay, Israel na ang itatawag sa iyo. Ang pangalang Jacob kasi ay ang kahulugan ay isang manlilinlang, utuso. At alam natin na ang kasaysayan ay nilinlang ni Esau ay ni Jacob, ang kanyang ama at ang kanyang kapatid. Ang Jacob nga po, ang kahulugan ay isang manlilinlang at pinalitan ng Israel na ang ibig sabihin ay nakipaglaban sa Diyos at sa tao. Ang mga tagasunod ni Kristo sa bagong tipan ay paminsan-minsang tinatawag din na Israel ng Diyos o bayan ng Diyos.
mga taong sumampalataya sa Diyos sa ilalim ng bagong tipan. Sila ay binubuo ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang mga Hintil po ay mga taong walang nakikilalang Diyos na mananampalataya. Ang lahat sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesus ay namatay sa sanglibutan, at yun po ay nandun sa talatang 14. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa kasaysayan na ating pinagbubulay-bulayan ngayon ay ang pinakamahalagang pangalan ay tinatawag na Jacob o Israel. At sila nga po ay naging bagong nilalang sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang lahat nga po ng mga nagsisi at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay naging bagong nilalang na siyang bumubuo sa tunay na bayan ng Diyos. Natawag ko po silang bayan ng Diyos sapagkat sila ay binago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Kasi po, kahit po tayo magbasa ng salita ng Diyos at alam natin ang 10 utos, ang 10 utos po kapag tayo ay nagkasala sa isa, ay nagkasala tayo sa 9. Kaya walang makakasunod po ng 10 utos maliban na ang mga taong nagsisi at tumanggap kay Jesus ay nagbago sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang papuri sa Kanya ay hindi mula sa tao kundi mula sa Diyos. Pansinin natin po ang Exodo 1:7. Ang sabi po ay mabilis ang pagdami ng mga Israelita ayon sa pangako ng Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob. At kung titingnan natin ay babalik tayo sa Genesis 12:2. Pangako ng Diyos, natupad na ang mga lahi ni Jacob ay kumapal. Sabi po, dumami at nalaganapan ang buong lupain. Kaya nga ang mga Ehipsyo at yung bagong hari na hindi kilala si Jose ay natakot, nangamba na baka sila ay salakayin ng mga kaaway at ang mga Israelita ay kumampi doon sa kalaban nila. Ngunit hindi alam ng mga taga-Ehipsyo na kaya dumami at kumapala ang mga Israelita ay dahil sa iyon ay pangako ng Diyos kay Abraham. Pangako ng Diyos na natupad sa lahi naman ni Jacob ay kumapal gaya ng buhangin sa dagat. Purihin po ang Diyos. Ngunit ang naging kalagayan po ng mga Israelita, bagamat mabilis na kumapal ang pagdami nila, ay sila'y naging makapangyarihan at nalaganapan nila ang buong lupain. Ngayon, sa Genesis 12:2 po, ay sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ina at mga ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Doon sa Genesis 12:2 ay ang pangako ng Diyos kay Abraham ay pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa at pagpapalain kita at mapapanatag ang iyong kalagayan at ikaw ay magiging bantog at magiging isang pagpapala sa marami. Ngayon, kung titingnan natin ang talatang 2 ay hula, po? Nakasulat yun sa banal na kasulatan o prophecy. Tungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Ang una ay sa Genesis 3:15 na ang paliwanag po ay ang sangkatauhan ay pinabagsak ni Satanas sa pamamagitan ng
kasinungalingan niya kay Eva at kay Adan. Na ang sabi ay, ano ang kasinungalingan? Hindi Hindi totoong mamamatay kayo pag kumain kayo ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos na huwag nilang kainin. At ang kasinungalingan na yun at pandaraya kina Eva at Adan, ito ang isa sa pangunahing paraan ng Diablo o ni Satanas upang ilayo ang tao sa daan at katotohanan. Kasi po, naniwala sila at hanggang ngayon maraming tao ang naniniwala sa kasinungalingan, sa pandadaya ng demonyo. Gaya ng nangyayari ngayon na mayroong napakaraming balita na tungkol dito kay Kibuloy. Kasi itinuturo ng Biblia na binubulag ni Satanas ang isipan ng mga taong hindi mananampalataya. Binubulag niya para huwag silang manampalataya sa katotohanan. At ang balita nga po ay sinasabi ni Kibuloy na siya ay anak ng Diyos. At ang sabi ay, sinabi niya na ako ang daan. Naku, kinikilabutan ako pag sinasabi niya yun. Pero hindi niya mabigkas yung katotohanan. Sabi niya, ako ang daan, pag-aari ko ang inyong kaluluwa, hindi kayo makapupunta sa Ama, kundi dadaan kayo sa akin. Kasi ako ang daan. Nakakahabag si Kibuloy, nakakahabag ang mga tao na pinaniniwalaan nila ang kasinungalingan ni Satanas. Sabi niya, hindi kayo makapupunta sa langit, hindi kayo makapunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. At upang hindi nila malaman ang katotohanan, upang hindi sila makaunawa tungkol sa Ebanghelyo. Nasusulat po doon sa 2 Korinto 4:4, na sabi ay, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Alam po ba ninyo kung sino yung Diyos ng daigdig? Si Satanas. Bagamat mayroon talagang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ngunit siya ngayon ay namamayagpag at naghahari kasama ng mga anghel na masasama na kasama niyang inihulog dito sa lupa. Ngayon, ito ang Diyos ng daigdig, si Satanas, nanandaya kay Eva at Adan. Sinabi kayo'y magiging parang Diyos. Wow! Gaya ng sinabi ni Kibuloy, ako ang daan. Ha? Sinabi sa Genesis 3:5 na bagamat nadaya ang una nating mga magulang, patuloy na nahabag ang Diyos sa tao. At doon sa Genesis 3:15 ay sinabi ng Diyos sa Ahas, kayo ng babae laging mag-aaway, binhimo't binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Purihin ng Diyos na bagamat ang tao, unang-una na noon si Adan at si Eva, ay sinunod nila ang sarili na ng kagustuhan, pinili nila ang sumunod sa sariling kagustuhan at pinili nila na maniwala sa kasinungalingan. Maniwala kay Satanas na nagkatawang as at dito sa talatang ito ay nakapaloob ang pangako ng Diyos ng pagtubos sa sanglibutan. Kahit nagkakasala ang tao hanggang ngayon, mga minamahal, hanggang ngayon, bagamat ang tao ay nagkakasala, laging binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Ako nga po ay narinig ninyo nung minsan na sinabi ko ang aking patotoo, hindi po ako nahihiya. Hindi ko ikinararangal na ang aking mga anak ay nakakahiya man pong bigkasin, pero yun ang totoo, hindi kami kasal ng kanilang ama. Pero ang ipinagpapasalamat ko ng matindi sa Diyos
At kaya masyado akong nagpapailalim sa kapangyarihan niya. Masyado ko siyang hinangaan sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang walang hanggang pagpapatawad ay tinawag niya ako, pinagaling niya ako at pinatawad at tinawag ang aking mga anak. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nuulit ko po, walang makapaniwala, miski nung nandun kami sa Amerika, ay walang makapaniwala ng aking mga anak ay nakakilalang lahat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. Pero habang tayo po ay lumalapit sa Diyos at habang itinatalaga natin ang ating buhay sa Diyos, hindi naman tumitigil ang kaaway sa panunokso, paglapit at panlilinlang. At na purihin ng Panginoon na hindi ko tayong mga magulang na Kristiyano ay atin silang inaakay sa Panginoon, hindi pa rin tayo nakakatiyak na susunod silang lahat. Kaya basta't huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Ako po, hindi po ako nawawalan ng pag-asa dahil ang pangako ng Diyos ay pagpapalain hanggang sa ika-4 na lahi ang mga matapat na sumusunod sa Kanya. Kaya nga, sa panlilinlang ni Satanas, na bumagsak, nadaya ang ating unang mga magulang at kaya nga ang buong sanglibutan ay naging makasalanan. Sinabi ng Diyos sa ahas, kayo ng babae laging mag-aaway, binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. At sa bersikulo po ito, Genesis 3:15, ay nakapaloob ang pangako ng Diyos na pagtubos sa sanglibutan. Purihin po ang Diyos. Kapag binabasa natin ang Old Testament, makikita natin doon na hangang-hanga ako sa Diyos, kaya humahanga ako sa Diyos kasi nababasa ko kung paano na ang mga Israelita tumatalikod sa Kanya kapag nahirapan ang mga Israelita at sinakop ng ibang bansa at nahirapan ay tumatawag silang muli kay Yahweh, tumatawag silang muli sa Diyos. At ang Diyos nahahabag, nagpapatawad. Kaya iyon ang pagkakilala ko sa Diyos na siya ay napakabuting Diyos, walang hanggan ang kanyang pagpapatawad at walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Kaya nga po, may espiritual na paglalaban sa pagitan po ng binhi ng babae at ng binhi ng kaaway. Hallelujah! Ang Panginoong Yesus ay ipinanganak ng isang babae. Purihin ang Diyos at yun ay makikita natin sa Isaias 7:14. At ang sabi doon ay, at hahampasin sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Kamatayan po sa krus. At ngunit babangon ang ating Panginoong Yesus, babangon siya muli sa kamatayan upang durugin si Satanas, lubusang wasakin. At purihin po ang Panginoon na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hallelujah! Napakabuting Diyos, mapagpatawad, at punong-puno siya ng pag-ibig. Alam po ba ninyo, naririnig ko ngayong ako ay may edad na ang sabi, ang mga matatanda raw ay makulit. Makulit daw po. Hindi mapasunod ang matatanda dahil gagawin ng matanda kung alin ang iniisip nilang tama sa kanila. Pero mahina na ang kanilang katawan. Ngunit, alam po ba ninyo na, ewan ko kung tatanggapin ninyo ito, pero sinasabi ko na, ang aking Diyos ay Diyos na may pag-ibig na makulit. Oo, hindi makulit ang Diyos, yung kanyang pag-ibig na ipinapadaman niya po
sa mga tao na napapalayo, nagkakasala. Pero kapag ang tao ay nahirapan at umiyak at nagsisi ng mga kasalanan, ang ang Panginoon ay may pusong maawain at nagpapatawad at ibinabalik ang kanyang pagmamahal at pag-ibig. Kaya purihin po ang Diyos doon sa Henesis 3:15 ay nangako ang Diyos ng kaligtasan sa buong sambahayan ng Diyos. At alam po ba ninyo na malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus? Kaya tayo po ay maghahanda. Malapit na po siyang dumating, purihin po ang Panginoon. Ang mga palatandaan ay nakikita na natin. Maraming mga bulaang mangangaral, number 1 na si Kubuloy, at marami iba't ibang tinatawag na mga tagapangaral ng ebanghelyo, pero hindi talagang nakapaloob ang tunay na mensahe ng ebanghelyo. Kaya nga po, kung titingnan po natin, babalikan natin ang Exodo 1:7, ay mabilisan ang pagdami ng mga Israelita. Purihin ang Diyos, naisip ko tuloy na sabi sa Mateo 24:14 na ipapangaral ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, at pagkatapos ay darating na ang ating Panginoon. Sa ngayon po, sa lahat ng panahon, ngayon po ay napakalaganap. Purihin ng Diyos. Salamat sa kanyang mga lingkod. Salamat po sa mga pastor na umaalis ng kanilang lugar para mag-mission. Purihin po ang Panginoon at ipapanalangin natin ang ating mga misyonary na iniiwan ng kanilang pamilya para lang mangaral sa iba't ibang lugar. Kaya nga sabi dito ay mabilis ang pagdami ng mga Israelita. Sila'y dumami hanggang sa sukdulan. Wow! Ano pat, nanglisanin nila ang Ehipto, mula po sa nanglisanin po nila ang Ehipto nung sila ay pumunta sa Ehipto, sila po ay 70 lamang ang bilang na, at ngayon po sa paglabas nila ng Ehipto ay sa pangunguna ni Moises, ang 70 ay naging 600,000 lalaki. Pera po ang mga babae at bata. Bukod po ang mga babae at mga bata doon sa Henesis 12:37, natupad din ang paunang sinabi ng Diyos na sila ay pahihirapan. Doon po sa versikulo 11 at Genesis 15:13, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 40 taon. Ngayon, tingnan natin ang Exodo 1:8. Sabi po ay mayroong bagong hari sa Ehipto na hindi alam ang tungkol kay Jose. At ang Exodo po ay ipinagpatuloy ng aklat ng Exodo ang kwento ng pakikitungo ng Diyos sa mga anak ni Israel na sinimulan sa Heneses. Ang panahon na magitan mula sa kamatayan ni Jose, at yun po ay makikita natin sa Henesis 50:26, ay namatay nga si Jose sa gulang na 110. Wow, 110. Samantalang karamihan sa mga tao ngayon ay kinukuha na, binabawian na ng buhay sa edad na napakabata. Pero salamat sa Diyos, ako po ay 88 na. At isama po ninyo sa inyong panalangin na ibigay sa akin ng Panginoon yung hinihingi ko pa, na palakasin pa ako. Gusto ko pong gawin yung ginagawa ko noon na bahay-bahay, pagdadalaw.
Sabi ng mga anak ko, "Nanay, alam mo ba na nasa isip mo lang yun na kaya mo yun?" Pero hindi po ba mga kapatid, walang imposible sa Diyos. At yun ang pangako ko sa Panginoon na hangga't ako'y may lakas, hangga't ako'y may hininga, ay tutulungan niya ako na makapaglingkod pa po sa kanya. Opo, huwag tayong titigil. Opo, nandito lang ako lagi sa bahay, hindi ko na nagagawa yung pagpupunta sa iba't ibang lugar, pagtuturo ng Bible study sa bahay-bahay. At kung minsan, 'pag masama ang pakiramdam, hindi na ako nakakarating ng worship center. Pero hindi po ako tumitigil. Ako po ay nagsusulat ng mga memory verses tungkol sa, yung ABC of Salvation. Inireregalo ko po yun dun sa mga kabataan na busy. Sapagkat kapag nabasa nila yun, ay eto pala ang ibig sabihin ng, salvation. Yung A ay unang-una ay paglapit sa Diyos. At, hindi lang yun ang ginagawa ko, yung panalangin. Mga kapatid, kahit hindi tayo nakakalabas ng bahay, napakaimportante po na ipapanalangin natin ang ating mga pastor, ang ating mga worker, at, higit sa lahat, ang ating mga sambahayan ay sikapin natin, lalo na ang mga bata. Alam po ba ninyo mga kapatid na ang mga bata ay napakadaling turuan? Ilang mga salita, 'pag nadinig ng bata ginagaya, di lalo pa kung ang ating bukang bibig ay salita ng Diyos, ay gagayahin din nila yun. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, ah, dito po sa Exodo 1:8 ay ipinagpapatuloy ng aklat ng Exodo ang kwento ng pakikitungo ng Diyos sa mga anak ni Israel na sinimulan na sa Heneses. Ang pangakong namagitan mula sa kamatayan ni Jose, Heneses 50:26, namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon, siya ay inimbalsamo sa Ehipto at inilagay sa isang kabaong. At yun po ay makikita natin doon sa Heneses 50:25. At dito po tayo magtatapos. Ang kahilingan ni Jose, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Dahil napakatagal na panahon bago nangyari ang kanilang paglabas mula sa Ehipto. Ang katatagan ng pananampalataya ni Jose ay nasa pangako ng Diyos na ang Kanaan ang magiging tahanang bayan ng mga Israelita. Kasi sa Heneses 26 po, 3-4 ay ito'y pangako ng Diyos kay Abraham muna, at pagkatapos sa Heneses 26:3-4 ay napakita ang Diyos kay Isaac at isinalin sa kanya ang mga pangakong ibinigay kay Abraham na mababasa natin sa Heneses 26:3-4. Tulad ng kanyang ama, si Isaac ay dapat matutong mamuhay sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Opo, tayong mga nakakilala na sa Panginoon, ano pang buhay ang ating hahangarin? Kinakailangan na po nating mamuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Gaya ng sinasabi dito kay Isaac. Tulad ng kanyang ama, si Isaac ay dapat matutong mamuhay sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Opo, pag napakalaki po ng problema ko, ay yung mga salita ng Diyos na sa ulado ko ang lagi kong binibigkas. At lagi kong sinasabi na, Panginoon, pangako mo yun. At hindi ka sinungaling na Diyos. Sinabi mo, gagawin mo, pangako mo, ipagkakaloob mo.
Ganun po ako at kinakailangang maging ganun tayo. Si Isaac ay dapat matutong mamuhay sa pamamagitan ng mga pangako ng Diyos. Ang isang mahalagang bahagi ng pangako ng Diyos na inilalarawan sa mga silang salitang kita'y sasamahan. Aba, napakagandang salita yun. Lalo na doon sa mga taong nag-iisa. Gaya ko, umalis ang daddy ng aking mga anak ay ako'y 50 lang. Ah, purihin ang Panginoon. At nag-iisa na po ako mula edad 50 anyos at hanggang ngayon. Pero purihin po ang Diyos. Aba, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kasi binigyan niya ako ng mga anak na ang bubuting mga anak. Ang totoo, wala pong mabait eh. Para po sa akin, ewan ko, sa mga ina-ina, oo, mabait ang anak kong yan. Sinasabi ko rin po yun. Pero ang napakaganda po kasi yun ang nakasulat ay mabuti silang mga anak. Ang aking mga manugang, ang aking mga apo, nandyan lang. Uh, Lalo na yung mga malapit sa amin, yung mga anak ni Bishop Armando ay magdadala sila ng pagkain dito kasi nag-iisa na lang ako. Ang saya-saya po na makita yung mga apo ko may dalal-dalang pagkain, sama-sama kaming kakain. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos. Kaya nga, ah, tulad ng kanyang ama, si Isaac ay dapat matutong mamuhay sa pamagitan ng pangako ng Diyos. Mga kapatid, huwag natin kalimutan yun. Ang isang mahalagang bahagi ng pangako ng tipan ay ang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos na inilalarawan sa mga salitang kita'y sasamahan. Napakasarap nun. Napakasarap namnamin yung salitang kita'y sasamahan. Kasi, oo, ang mga mag-asawa ay napakagandang tingnan sila, lalo na yung mga may edad na. Parang nasasabi ko, ay, salamat sa Diyos. Magkasama pa rin sila. Kaya ang prayer ko sa aking mga anak, sa aking mga apo, ay magmahalan sila. Yung salita kong parang nakakatawa nga ako magsalita eh. Araw-araw magmamahalan kayo. Mag-iibigan araw-araw. Purihin ang Panginoon. Apakagandang salita. Yung salita ng Diyos kita'y sasamahan. Ang mga tao, kagaya ng yung mahal kong anak na umalis, si Lily, ay kasama ko yon ng 24 years. Kaming dalawa lang. Kasi biyuda na po siya. Ako naman eh, ano na rin, wala na rin si Brother Cruzem. Ay pareho kaming nag-iisa. Pero dalawa kami kaya hindi na nag-iisa. Purihin ang Panginoon. At ang paliwanag po dito sa 17:7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi. At ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Wow! Ibibigay ko sa inyo ang lupain ito na inyong tinitirhan. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap namnamin na yung salitang yun. Ay, sabi po ay, kita'y sasamahan. Kahit po anong mangyari, kahit ano pa nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, meron siyang paniniwala na hindi maring mabura sa kanyang puso. Ako po yun, na ang Diyos ay nandyan lang. Hindi siya umaalis. Dahil sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon kay Isaac ay, naiiyak tuloy ako sa mga sinasabi ko. Titipunin ko
tutuparin ko ang aking pangako sa inyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Ngunit wala na pong pangako ngayon na lupain dito sa lupa ang Diyos. Wow, langit na. Kasi tayo po ng mga mananampalataya kay Kristo ay alam na alam natin yung talatang tayo ay mga manglalakbay sa lupain ito. At ang ating pagtira dito ay hindi palagian, pansamantala lang. Purihin ang Panginoon. Kaya sa mga panahon ito ng kaguluhan, gulong-gulo ang ating gobyerno kay Kibuloy, doon sa marami pang mga may problema, ngunit tayo po naman ay magpakatatag sa ating kalagayan. Tayo po naman ay manatili na angkinin ang mga pangako ng Diyos na kita'y sasamahan. Purihin ang Panginoon. At ipinangako niya na titira kayo sa lupaing ito. Kaya ang bayan po talaga ng mga Israelita, ng mga Hudyo, ay ang Kanaan. At tayo naman, ang sabi, ang tunay nating bayan ay ang langit. Purihin ang Panginoon. At hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At meron pong mga talata akong gusto ko lang bigkasin para ipaalala sa inyo na kapag katapos po ng rapture, ay mararanasan natin ang walang walang pangalawang kapighatian. Na ang sabi ng Mateo 24:21, at magdaranas ang buong sanglibutan ng kahirap-hirapang hindi pa nila nararanasan mula ng likhain ang sanglibutan, at hindi na mangyayari pa. Pero mayroong paalala ang Panginoong Hesus. Mateo 24:42. Maghanda po tayo. 44. Hindi natin alam. 42, 44 ng Mateo 24 ay hindi natin alam ang araw ni ang oras ng kanyang pagdating. Lagi po tayo maghanda. Handa natin ang ating sarili at manindigan tayo sa ating kung ano yung ating narinig, kung ano yung ating nabasa, kung ano yung paninindigan, ay kailangan yun ay sasabihin natin sa ating pamilya. Number 1 na po ang pamilya. Dahil iyon, para sa akin yun ang aking Jerusalem. Kasi sabi sa Acts 1:8, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa Judea. Sabi ko, Panginoon, malayo na yun, hindi ko maabot. Ang kaya ko lang abutin ay ang aking pamilya. Purihin ng Panginoon. At yun ang tungkulin nating mga lola na ngayon. Tinatawagan ko rin ng mga nanay at tatay na talagang itanim sa puso ng ating mga anak, lalo pa sila yung mga bata pa, ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa Kawikaan, hindi nila iyon malilimutan. Purihin po ang Panginoon. At diyan po tayo nagtatapos sa ating pagbubulay-bulay, sa ating morning devotion, ngayong araw ng Sabado. At gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng mga kamanggagawa, ang lahat ng mga mananampalataya na purihin ng Diyos na nakakarinig. At pinapasalamatan ko po ang bawat isa na ipagpaumanhin po ninyo. Si nanay po ay parang minsan nakakalimot. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na Diyos ang magpupuno. Kung ano man ang kakulangan ko, ay ang Diyos ang magpupuno sa inyong mga puso ng kanyang pag-ibig, ng kanyang mga salita. Purihin ng Panginoon. At tayo po ay mananalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa umagang ito na binigyan mo po ako ng mabuting pakiramdam. Hiniko mo po ako na ipinanalangin ako ni Bishop Arman ng madaling araw na iniisip ko po, Panginoon, nakita mo yun na
Parang hindi ko kayang umupo at magsalita. Pero heto po ako, purihin ng Diyos. At pinangunahan mo ako na habang ka sa akin, sinagot mo ang prayer ko na kung gusto mo akong gamitin ngayong araw ay magpapagamit po ako. At tinulungan mo ako. Salamat po, Ama. Salamat sa aking mga kapatiran. Salamat sa mga pastor. Purihin ng Diyos. Ah, saan man kayo naroon, ipinapanalangin ko po kayo. At salamat sa mga pamilya ng church. Ah, iinom muna ako. Bagaman po at ang ating pagbubulay-bulay ay nagtapos doon sa ah, sila ay inaalipin, inalipin sila ng 400 years. Pero ang Panginoon po ay hindi sila binabayaan. At purihin po ang Panginoon. Ngayon po tayo po ay nagtapos at pinapasalamatan ko po ang si Teacher Bel Nalinay po, Granados and family. Paganda naman ang apelyido nila. Lorna Gayas and family, Lovely and family, Darius Pangilinan and family. Wow, purihin po ang Diyos. Kumusta po kayong lahat? Erickson and family, Hesel and Christian and Hesel and Christian and family. Bishop Arman, thank you, anak. Pastor Lito, thank you, Pastor. Rosel Gistiada, Piscasian family. Susette and Ronnie and family. Namimiss ko kayo. Gina Bungkayaw and family. Kaganda naman ng apelyidong yun, Bungkayaw. Parang kakaiba. Maganda tunog. Karis, yung aking apo doon sa Pangasinan and family. Cherry Ronyo from Hong Kong. Wow! Kumusta po kayo dyan? Ang layo nyo naman. Pero, pag tayo po ay nananalangin, ay nagkakaisa na po tayo sa paanan ni Jesus. Ingatan po kayo dyan ng Panginoon at pagpalain. Eliza Kaimi, Abadin family, Rebecca Kaimi and family. Gia, Bulaw and family. Nomelin, Bikan and family. Sorry po pag hindi ko nabibigkas ng tama yung mga pangalan nyo. Belmalin, Tino and family. Alan and Celeste and family. Nenet Arquelles, Gemma Francisco, Gemma Piscasio de la Cruz, Elma Atienza. Alam po ba ninyo pag nababasa ko yung mga pangalan nyo kasi sinusulat ni Pastora Charis, yun ay tinitingnan ko sa oras ng prayer at isinasama ko sa prayer. Kasi meron akong kasamang nananalangin, si Eileen na taga-Naik. Yun ang prayer partner ko. At gusto niya ay 2:00. Pero kung minsan hindi ako makasunod sa 2:00, pero nananalangin pa rin po ako. Purihin po ang Panginoon. Tutuloy po natin ang ating prayer. Ama, nakikita mo ang bawat isa na nakinig, nakiisa sa aming pagbubulay-bulay. At Ama, alam mo ang laman ng kanilang puso. Kayo ay Diyos na napakarunong. Nakasulat po na hindi pa namin binibigkas ang salita. Alam mo na iyon. At nakita mo ang kalagayan. Opo, kayo ay Diyos.
na nakakita ng kalagayan ng mga Israelita at nagplano ka ng pagturo. Salamat sa iyo. Gayun din sa mga kapatiran, sa aming mga pastor na humahayo sa aming mga iba't ibang kapatiran sa ibang fellowship. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ano man po ang kalagayan nila, meron silang pangangailangan, tagpuin mo po. Kung merong may sakit, hipuin mo po sa pangalan ni Jesus. Tinitindigan namin naman ang Exodus 15:26. Sabi mo, ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Kaya nga po, kayo ang nagsalita noon, kaya merong kapangyarihan, may power ang iyong salita. Kasi lumabas sa iyong bibig. Salamat po, Ama, na ikaw ang aming manggagamot. Bagaman laging nasusunod ang kalooban mo, anuman ang aming hilingin sa iyo, kalooban mo nasusunod. At hindi kami maaaring tumanggi. Ama, salamat sa iyo sa umaga ito. Naramdaman ko yung pagbuti ng aking pakiramdam na mula 3:00 kagabi ay nahihirapan akong huminga. Pero pagpalain mo po ang resulta ng ECG at X-ray, kung ano man po ang naging kalagayan ng ating puso na pinagaling mo na. Pinagaling mo na yun, alam mo, inaangkin ko po yun. Salamat po sa iyo. Salamat po sa araw na ito. Tagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Lalo na po ang aming mga pastor na humahayo, ang mga tatay na naghahanap buhay, ang mga nanay na naiiwan sa bahay. Ingatan mo sila at pagbalain sa kanilang pangangalaga ng kanilang pamilya. At Ama, patuloy ka naming pasasalamatan. Yung walang hanap buhay, bigyan mo ng hanap buhay. At Ama, ibabalik namin ang papuri sa iyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Hanggang sa muli pong magbubulay-bulay, mga minamahal kong kapatid kay Jesus. Kita-kita po tayo sa pangalan ni Jesus. Amen po. Hallelujah.